Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وبسق الأمة وخاتم الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له لنهتدي الله لولا أن هدانا الله. Muli po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatiran po natin mga kamuslimin na ating mga follower dito po sa ating YouTube Information Mobile Broadcasting sa YouTube channel ng Magbalik Islam Channel, inshallah. At sa muli po, ito mo po ang inyong lingkod at nagbibigay ng mga paalala, nagbibigay ng mga konting kaalaman na kung saan maintindihan natin sa mga simpleng mga Pilipino, sa mga simpleng sapat na gulang o nasa hustong gulang na siya sa kanyang pagkaunawa sa Islam, na itong ating paliwanag ay bibigyan natin ng paliwanag yung ating mga subscriber at yung mga komento at yung ating mga nangyari sa kapaligiran, dahil nga po sa ating naiwan na ang Islam po ay perpekto at nag-iiwan sa atin ng kaalaman na maging handa tayo palagi at maging aware o maging may kaalaman, maging handa at maging handa o maging aware. Handa rin ang kabilang sa pagiging awareness, yung handa maging meron ka ring kaalaman, meron ka ring tinatawag na pagiging masinop o pagiging disiplina sa dito sa paniniwala ng Islam. So muli po, kung hindi pa kayo nakasubscribe, dumaan sa YouTube ang ating channel, ay pakisubscribe lang po at makitawag po sa ating description o telephone number dyan po sa ating description box na may telephone number dyan kung gusto niyo ng mga Islamic articles, ng mga jalbiya at ng mga inshallah ng abot ng ating makakaya ay mga sadyada, inshallah ibibigay natin ng buong puso, inshallah, bilang ating mga sadaka o charity, inshallah. So yun nga po, inshallah, ang ating vlog sa panahon natin ngayon ay isang komento ng ating kapatid na kung saan bakit po matatawag na ang Islam ay perpekto. Bakit po? Sapagkat ang una po nating papayag dito, Assalamualaikum, sa mga kabalik Islam po ay kapayapaan, na pinakamagandang pagbati ng kapayapaan. Ang sinasabi ko po yung tinatawag na perpekto ang Islam. Itong Islam ay solusyon sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pangyayari dito sa mundo ay solusyon ng Islam. Unang-una po sa lahat, ang pagiging solusyon po ay nagmumula po yan sa kung gusto natin ng isang kapaligiran ay unang-una po sa lahat sa ating sarili. Kung ano yung gusto mong mangyari sa kapaligiran ay unahin mo ang iyong sarili. Kung gusto mo ng kapayapaan, sarili mo muna. Kung gusto mo nang mabago ang kapaligiran, ang pamahalaan, ang gobyerno, ang pamamalakad nito ay unahin natin ang sarili natin. So yun nga po ang ating mga isang paalala sa vlog na ito. Kailangan po ang unahin natin ay ang ating sarili. So pagiging perpekto ng Islam ay nagtuturo ng disiplina, nagtuturo ng control sa sarili. Yan po ang itinuturo ng puwasa sa Ramadan at ng mga puwasa ng mga optional, ang pagkontrol sa ating sarili at pag-iwas sa kagustuhan ng ating sarili. Yan po, ibibigyan natin ng malawak o mababaw na pangunawa sa mga hustong gulang, sa mga sapat na gulang, sa mga kagaya natin na mababaw ang ating pangunawa o yung tinatawag na magiging hindi natin kayang pailalim o
lalimin yung kaalaman o talagang aralin ng gusto yung mga kaalaman pagdating sa katanungan na perpekto yung Islam, solusyon ng Islam. So ang Islam po ay perpekto, totoo po yan. Kailangan nga po ay umpisahan natin sa sarili natin. Yung pagiging control sa ating sarili, pagiging disiplina sa ating sarili, pagiging awareness, pagiging mapagbigay, pagiging mapagkapwa-tao. Yan po yung ating yan din po ang sikreto kung bakit po maunlad ang mga tao dahil ano sila yung tinatawag na mapagkapwa-tao. Kaya nga po yan po ang delikado sa atin sa bansang ito dahil tayo po ay bansang makadiyos ngunit hindi makatao. Dapat makatao tayo na makadiyos. So yan po, napakabilis po ng aking paliwanag. Yan po talaga. Kailangan po makatao tayo, makatao, disiplinado at kailangan po ay accurate. Hindi natin perfectionist kasi ang perfectionist, pag sinabing perfectionist, parang yung iba hindi kayang abutin ng kanilang pangunawa. So ang turo ng Islam kung ano yung abot ng ating makakaya na accuracy, yung tinatawag na pagiging standard operation procedure, yung pagiging tama lang yung kainaman o kagandahan o talagang kasapatan o yung naaayon o natatama doon sa accuracy. Yun ang medyo malapit na kahulugan niya sa Tagalog, yung accuracy, yung eksakto po na accurate. Yun po yung ating mga ginagawa, kaya kailangan po natin makatao, disiplinado. Yung ating sarili po ay tinuturo na ating sarili na huwag nating masyadong sundin yung mga kagustuhan ng katawan dahil yung mga kagustuhan ng katawan na yan ay nagtuturo sa atin ng pagkaligaw. Yung mga tinatawag na maraming pagkain, maraming masarap na pagkain, maraming pagtulog, masarap na pamumuhay, yung tinatawag na tawag nito walang yung comfort zone. Yan po yung masyadong nagbi-build up sa ating pride. Nagbi-build up po yan ng ating sariling pagmamataas, pagmamayabang. Yan po yung pagsunod masyadong pagsunod sa kagustuhan. Yan po yung isa sa mga susi o yung pintuan ng ating pagiging pagkaligaw o yung ating pagiging katamaran sa pag-aaral, katamaran sa disiplina, pagkawala ng ating kontrol, pagkawala ng ating pagkontrol sa ating sarili, pagkawala ng ating disiplina, yung sobra nating paggusto sa ating sarili, sa pagsunod sa ating mga masasarap na kagustuhan. Yan po yung mga susi o pintuan ng pagkawala ng disiplina sa tao. Yung pagkagusto natin sa mga sobra. Yan po yung isa sa mga sinabi ng Allah na ang pagkasobrang kagustuhan po ay makakapagpaligaw o makakagawa o nag-uutos. Li'amarakum bisu, nag-uutos sa inyo ng mga kasalanan. So yung komento po yun ay yan sa napakaliit na bagay lang po ay masasagot natin inshallah. Yung sobra po natin pagsunod sa mga masasaya at mga masasarap na mga kagustuhan ng ating katawan ay nagliligaw sa atin patungo sa mga pride, patungo sa galit, patungo sa inggit. Yan ang nagbi-build up. Kaya nga po sa Islam tinuturo yung pagtitimpi, pagtsatsaga, pag-aayuno, pagpapasensya. Yan po yung mga pintuan ng disiplina, pintuan ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po, kaya nga po sa Islam, isa po yan sa mga pintuan isa sa kondisyon o isa sa mga paraan para makita natin o masunod natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ng pagdarasan ng 5 beses sa isang araw. Sa 5 beses na yan, yung sinasabing pagsisikap mo tumayo sa madaling araw ng Fajr, ng Subok, na pagdarasal mo, na paggising mo, na talaga naman pinatunayan sa mga matatalino na mga tao na paggising mo talaga kailangan ang unahin mo ay lumikha sa iyo ang dakilang Allah o ang dakilang may kapangyarihan o may ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay sambahin mo sa paggising mo pa lang. Di lalo na kung ikaw ay Muslim na hindi lang sa paggising mo kundi sa buong buhay mo sinasabuhay mo ang katuruan ng Allah, disiplina, pagkontrol sa iyong sarili, pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. So yun po, doon po kasunod doon yung papunta rin doon sa tinatawag na pag-aaral o papunta doon sa pagpintuan, papunta doon sa pagsisikap na makapag-aral ka ng tauhid, sapagkat ang mahalaga po sa Islam hindi lang po yung mga bagay-bagay na itinuturo niya, kundi ang isa sa
ng propeta at ng mga propeta at ng mga tagasunod ng mga propeta ay yung tinatawag na pagsamba at sa isa kaysahan ng Allah, yung tinatawag na tauhid, na kung maraming kamuslimin ang hindi na nagsisikap na aralin o alamin o tuklasin o aralin ang tauhid, sapagkat ang tauhid na ito ay ito rin yung pintuan ng pagsubok sa atin. Dito tayo sinusubukan ng Allah, yung pagyuko, yung mga pagyuko na yan ay hindi po yan ina-allowed sa Islam. Yung pagyuko, pag makikiraan kayo, yuko ka pa, hindi ka nakalaang yumuko, kasi yung pagyuko ay para lamang sa mga maliliit na bagay pa lang ay tayo nagkakasala, at lalo pa kaya sa malalaking bagay. Yung mga pagririba, yan, malaking kasalanan yan po ay yung pag-iwas ng samba, pag-iwas ng pagdarasal sa tamang oras ay malaking kasalanan. So, yun po, inshallah, sa malaking sa isang bagay na yun, sa isang puntos na yun ay isa na pong paraan upang makamit mo yung tunay na kapayapaan. Kung ang gusto mo kapayapaan sa iyong sarili, kailangan magkaroon ka ng control sa iyong sarili, magkaroon ka ng disiplina sa iyong sarili, at magkaroon ka ng tawag nito yung pagkontrol sa iyong ginagawa, sa iyong mga salita, sa iyong mga pagpapasensya, sa iyong mga pagtitimpi, sa iyong kaya nga may tinatawag na optional na pag-aayuno, yung pagkokontrol. Hindi lang yan paggugutom o pag-iiwas sa mga pagkain, kundi yan ay pagkontrol sa lahat ng bagay. Yan po yung mga isa sa mga ipinag-utos ng Islam. Paano mo makamit yung kagustuhan mo? Paano mo kung wala kang disiplina, paano mo mapatunayan na ang Islam ay perpekto? Ito ay nagtuturo ng pag-iwas sa katamaran, pag-iwas sa mga kuripot, pag-iwas sa mga gastador, pag-iwas sa mga biglaan, pag-iwas sa mga control sa iyong sarili. Nagsisimula talaga sa ating sarili, inshallah. So, unahin natin ang ating sarili, inshallah. Payo ko sa ating sarili, tao lang tayo at nagkakamali at nagkakasala. Kaya nga, ang nabanggit ko sa una, kung palagiin natin ay ang dikir ng istighfirullah o sayyidul istighfar. Ya Allah, اغفر لنا ذنوبنا استغفر الله الذي لا اله الا هو القيوم يا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت فانه لا يغفر الذنوب الا انت. So yan po yung mga sayyidul istighfar, yan po ay sikreto rin po. May hadith po yan, kung gusto mong maging mayaman, maging maayos sa buhay mo, ay palagiin mong bigkasin ang istighfar, yung istighfirullah. Dahil tayo sa sarili natin ay nagkakasala tayo sa mga isip natin, sa mga gawa at pananalita natin. So tayo tao lang, inshallah, ay kailangan inshallah isikapin natin na magsikap para naman, sabi nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan, sana naman ang kabataan niya totoo na may tayo yung tunay na mga pamayanan o mga syudad o nasyon ng mga ninuno natin noong unang panahon na may katahimikan, may barter trader na lahat walang nagugutom. Kung titingnan po natin, aralin natin, tutuklasin natin ang mga panahon ng mga si Omar bin Khattab, si Khalid bin Walid, sa panahon ng mga apostolo, yung mga tagasunod ng mga propeta ay walang nagugutom. Napakasarap ng buhay nila. Sa kabila ng mga kanilang pagsubok ay talagang doon may papakita doon na kahit anong gustuhin mong katahimikan, kapayapaan o at talagang ang may hawak ang pinaka-main dito sa aking topiko ay ang may hawak ng oras at ng lahat ng bagay ang Allah. So, tingnan po natin ang nangyayari. Ayaw sabihin wala naman pala. Talagang hindi nila hawak yung mamayang mangyayari at yung bukas na mangyayari. So, ang may hawak nito ay ang kagustuhan ng Allah. So, ipagpalagay natin, sinabi ng Allah, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Yan po ay sa Quran. Yung aking binanggit ngayon ay yan po yung susi na pagiging positibo ka. Huwag kang maging malungkot, huwag kang tahzan wa antumul a'lawna, huwag kang ma-anxiety. Itinuturo po sa Islam ang tanggalin mo yung depression mo, tanggalin mo yung tension mo, tanggalin mo yung anxiety mo. In kuntum mu'minin, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Kung kayo'y tunay na naniniwala sa Allah, sapagkat ang nangyayari at nagaganap sa buhay mo ay kagustuhan ng Allah, at sa kapaligiran ng ating panahon po ay ang kagustuhan ng Allah. So malaya po tayong gumawa o magsikap sa mundong ibabaw para sa kinabukasan ng ating mahal sa buhay, at malaya po na sambahin din natin ang Allah.
at paghandaan natin ang kabilang buhay at itong mga nangyayari sa atin, ilagay natin sa isip natin na ito'y kagustuhan ng Allah. Ang lahat ng nangyayari ay alhamdulillah, kagustuhan po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagustuhan po ng dakilang lumikha, ng may kapal, at tadhana po yan. Bago pa tayo isilang sa mundo ay mga nakasulat na yan, nakalagay na yan sa mangyayaring kapalaran ng mundong ito at ng mga panahon at ng mga nangyayari po. Ang kailangan na po natin magsikap mag-aral insyaAllah at matutunan po ang tamang kaligtasan. Yun nga po, ang kaligtasan patungkol dyan ay ang sinasabi na ang parusa dito sa mundo, ito mo, yugto ng buhay natin ang yugto natin dito sa dyan ng ating mga magulang. Sumunod sa paglabas natin sa mundo, sa kabataan, hanggang pagtanda natin, paghanap buhay, pag-aasawa, andyan. At ang sumunod po sa libingan, sa kamatayan natin, yan po yugto ng ating buhay. Sa libingan po ay sinabi po ng hadith ng Propeta Muhammad, sinabi po doon na totoo ang parusa sa libingan. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anhu o radhiyallahu anha na nagtanong siya, ito'y may hadith, ito'y muttafaqun alayh, authentic na hadith na sinabi niya, Ya Rasulullah, meron bang kaparusahan sa libingan? Sabi ng Rasulullah, naam, merong kaparusahan sa libingan. Ibig sabihin, totoo lang na may kaparusahan sa libingan patungkol sa at papunta o patungo doon sa malaking kaparusahan sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, pagka tayo'y nabuhay at namatay tayo, yugto ng buhay na kapag nandun tayo sa libingan ay may kaparusahan at patungkol at itong araw ng Yawmul Qiyamah, Yawmul Fasad, Yawmul Hasib, Yawmul Hashar, Yawmul Tagabun, Yawmul Qiyamah, ito po ay kaparusahan. Araw ng paghukom po, ito po ay panahon ng kaparusahan. So yun po yugto, pang-apat at ang buhay sa kabilang buhay na paraiso man o kaparusahan o impyerno. So yung pong 5 yugto na yun ay ibinigay ng Allah tadhana sa lahat ng kanyang nilikha na sangkatauhan. Ano man ang nasyon mo, lahi mo, nationality mo, tayo po ay dadaan sa parusa o katanungan po sa libingan. Kung ikaw pa, kaya nga po, dapat itong palugit na natitira sa atin, chances o pagkakataon sa buhay natin sa mundo ay ialay natin sa kabutihan, ialay natin sa pagsamba sa Allah, sundin natin ang Allah, iwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah. So yun lang po, sundin ang Allah, iwasan ang mga pinagbabawal. Ating kontrolin at ang ating sariling disiplina sa salita at sa gawa, at huwag natin sundin ang ating mga kagustuhan, ng sobrang pagnanasa, sobrang pagkagustuhan sa ating katawan. At dapat makontento tayo sa mundong ibabaw na ito, sa pagsisikap natin na ibinigay ng Allah, mabuti man o masama ay alhamdulillah po. So yun po ang buhay ng isang Muslim, at nagpapakita lang po doon na ang kaparusahan sa libingan sa araw ng paghukom at sa kabilang buhay po ay katotohanan. Wa akhir dawana, yan lang po ang masasabi natin insyaAllah. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka rabbika rabbil izzati wa subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ang pagbati sa buong mundo na pinaka-the best, pinakamaganda sa pagbati ng kapayapaan ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanggang sa muli po insyaAllah. Maglagay mo lang po kayo ng description dyan, paki-like, makabubuti sa inyo. Ito po ay galing sa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.